Mga inutil na ICC, ito ang inyong imbestigahan. Ito ang dapat ninyong pinupuntirya. Hindi yung politika na palibasa gusto nyo maglitis ng hindi Aprikano, lilitisin yung Pilipino. Kalokohan. Kahit sino naman pumunta rito sa Pilipinas, makikita nyo ibang-ibang sitwasyon kesa doon sa mga African countries na nalitis na ICC. Pero ito po, Gaza Strip, the worst. Ang tawag nila dito, wala pong pagkakaiba sa ginawa ng mga Nazi sa mga Hudyo. Yun nga po yung irony doon . Ang naging biktima ng mga Nazi, mga Hudyo. Bakit ngayon ang mga Hudyo, ginagawa nila ang kaparehong ginawa ng mga Nazi laban sa kanila? Dahil wala na po silang pinipili na patayin. Sa batas pantao, ang cardinal rule, tatargetin mo lang ang mga mandirigma at hindi mo tatargetin ang mga inosenteng mga sibilyan. Pero ngayon po, baliwala na. Hindi ko na alam kung ilan na pong namatay. Ang huling tingin ko, 35,000. Ilang milyon lang yung tao dun sa Gaza Strip. Wala pang 2 million. Mantakin mo, mamatay ang 35,000 at madislocate ang halos lahat ng populasyon. Samantalang sa batas pantao po, ang sinasabi natin, hindi dapat madislocate, hindi dapat palayasin sa kanilang mga tahanan ng sibilyan. Ngayon, wala ng tahanan. Kasi ginagawa nila, inuubos nila, pinupulbos nila per square inch. Bakit? Ang katotohanan po niya, ginagamit lang nila yung atake ng Hamas na kriminal din, na dapat maparusahan din ng Hamas. Pero ginagamit nila yon para mawala ng tuluyan ang mga Palestino sa Gaza Strip. Bakit? Dahil nakadiskubre sila ng langis doon sa Gaza mismo. At yan ang interes ngayon ng Israel. Di ba? So lahat po ng gera, may economic motivation yan. Ito, langis na nadiskubre nila. Bakit importante ang, ang langis sa Israel? Kasi halos lahat yung karating bansa niya, mga Arabo na mga Muslim na galit sa ginagawa ng Israel dahil sa ginagawa niya sa mga Palestino. So kinakailangan niya ng energy security. Meron naman silang nuclear power, meron silang renewable, pero kulang pa rin. Kaya ngayong nakadiscover ng langis dyan sa Gaza Strip, yan ang pinupuntirya ngayon ng Israel. Pero importante, palayasin muna lahat ng Palestino doon sa Gaza Strip nang masolo nila yung oil field na nadiscover na nila dyan sa Gaza mismo. Nakakalungkot po. Para sa langis, pinupulbos ang populasyon. Pakitanong nga sa mahiwagang iPad mo, partner Admar, ilan nang namamatay? Kasi hindi ko na nasundan. Siguro ngayon nasa 40 mil na. Yun yung isisingit ko dahil ilan na? sa claim ng Israel nung maganap itong October 7, batay dito sa Reuters na balita, 1,200 sa kanila yon, claim nila yon. Pero kung pagbabasihan ang Palestinian Health Authorities, sinasabi na nasa 32,000 na batay dito sa report ng Reuters. 32,000 na yan. Kailan pa ba matitigil to? Mantakin nyo ha. Wala naman 2 million yung populasyon nun. Mantakin mo 32,000 na sibilyan ang mamatay? Ay nako. Ibig sabihin po niyan, wala nang pamilya sa Gaza Strip na hindi namatayan ng kaanak o kaibigan. Uubusin nila yan kung sila talaga ay hindi titigil. Ang importante ngayon ay nako, kinakailangan gumalaw na ang daigdig. Ipaaresto na yung mga leaders ng Israel. Kung kinakailangan, yan, gamitin na ng kidnapping. Gaya ng ginawa ng Mossad doon kay Eichmann, na isang Nazi officer na nagtago sa Argentina, kinidnap. Baka kinakailangan ngayon, gamitin na ngayon. Yang rendition na yan, kunin na mga liderato ng Israel at litisin na sa International Criminal Court. Kayong mga taga-ICC, kung gusto nyo magkaroon ng bagong respetong daigdig, yan ang puntiryahin ninyo. At re-respetuhin kayo ng lahat ng mga bansa na umuunlad pa lamang. Patunayan ninyo na relevant pa kayo ngayon sa pamamagitan ng paglilitis na mga walang pusong pumapatay ng sibilyan ng mga Israeli ngayon dyan sa Gaza Strip. Attorney, sa balita din ng Reuters, sabi dito, yung Israeli Prime Minister Netanyahu said the failure of the U.S. to veto the resolution was a clear threat from its previous position and would hurt Israel's war efforts and bid to release Nako, sila more than 130 hostages still held
by Hamas. And sinabi naman dito ng White House, our vote does not, and I repeat, does not represent a shift in our policy. Sabi-sabi lang yan ni Biden. Pero kasi kapag hindi pa sila gumawa ng ganitong hakbang, baka tuloy na siyang matalo talaga sa eleksyon. Ang duda na nga ng marami, hindi nga siya pulboronic, ang duda naman ng marami, ulianin na sa katandaan. Kaya kinakailangan, gumawa naman siya ng hakbang. Kasi kung talaga wala siyang gagawin, na lantarang pinapatay mga sibilyan, baka ulianin na ng tuluyan. Ang duda ng mga Pilipino, ating leader, pulboronic. Ang duda naman ng mga Amerikano, ulianin na yung kanilang presidente. So at least ngayon na hindi niya binito, parang nagpadala siya ng mensahe, hoy, hindi pa ako ulianin ha. Alam ko pang nangyayari sa ating mga paligid. Alam ko pang ginagawa ng Israel. Bagamat napakalakas talaga ng impluensya ng Israel dahil nga mayayaman ang mga Hudyo sa mulat-mula. Sila nagkokontrol ng banking, sila nagkokontrol ng Hollywood, sila nagkokontrol ng manufacturing, no? At napalakas ng impluensya nila sa mga politikong Amerikano dahil sila nagbibigay ng pondo para sa eleksyon. Kaya ganyan na lang kalakas ang impluensya ng mga Hudyo sa American politics. Pero kapag ganito ng humanitarian disaster na nangyayari sa Gaza Strip, kinakailangan, magsalita na nga ang Amerika at nagsalita na rin. At yung kanyang abstention, napakalakas na pagsalita yan na, huy, Israel, miski ikaw ay aking pinoprotektahan, itigil mo na yan dahil kahihiyan na talaga ang ginagawa nyo. Hindi na talaga maja-justify ang ginagawa nyong pagpatay sa mga sibilyan. Kung lalala naman yung tension natin dito sa West Philippine Sea, South China Sea, attorney, so magkakaroon ulit ng botohan itong kailangan pa bang magkaroon ulit ng botohan para ipatigil din magkaroon ng ceasefire kung lalala? Kayong mga war freaks na mga Pilipino ha, manood na lang kayo ng footages ng Al Jazeera. Ako kasi palagi ako nakatutok sa Al Jazeera, so alam ko nangyayari nang makita nyo kung anong epekto ng gera. Alam ang problema ngayon sa ating mga kababayan, naubos na yung henerasyon ng aking mga magulang. Ako ngayon, malapit na mag-60. So, aking mga magulang, buhay na nung pangalawang pandaigdigan digmaan. Nakita nila kung gaano kahirap ang kanilang mga buhay. Yung nanay ko po, hanggang kamatayan, ayaw sumakay sa Japanese car. Mabuti na lang, meron kami memes para bumili ng European at ng American cars. Dahil hindi talaga sumakay sa talambuhay niya ng Japanese car ang nanay ko sa galit niya sa Hapon, sa karahasang nakita niya sa sariling kanyang mga mata. Yung aking ninang, na anak pa ng presidente, nasira na rin, si Rosie Osmeña Valencia. Ay nako, walang tigil ang kwento niya kasi nagtago sila sa kabundukan ng norte nung nagkaroon ng pangalawang pandaigdigan digmaan. Mantakin mo first family ng President Osmeña na napakayaman na walang issue ng korupsyon dahil ang mayaman talaga dyan yung nanay niya ni Ninang Rosie na limhap. Abay yun, namuhay sa kabundukan para lang makatakas sa karahasan ng mga Hapon. Ang problema, ubus na yung henerasyon ng aking mga magulang. Wala na ata ngayong nabuhay sa panahon ng digmaan dahil today is 2024 na. So talagang by law of nature, naubos na sila. So tayo mga Pilipino, hindi na natin alam kung ganong hirap ang binibigay ng digmaan. Kaya kung tayo magsalita, parang ang daling makipagdigmaan, lalong-lalo na sa kapitbahay natin. Hindi po. At tignan nyo na lang ang mga larawan, ang mga videos ng mga news agencies sa mga nangyayari ngayon sa Gaza Strip na matigil yung inyong kagustuhan na magkaroon ng gera dito sa Pilipinas. Bukod nga din sa Gaza Strip, attorney, tingnan din nila itong nangyayari dyan sa Ukraine. Kung ano bang epekto ng gera talaga. Nako, tayo nga, ramdam na ramdam natin ang epekto ng gerang yan. Yan dalawang gera na yan dahil wala nang pambili ng petrolyo, wala nang pambili ng pagkain ng mga Pilipino. Lalong maghihirap. Samantalang ang mga ayuda ginagamit para amindahan ang ating saligang batas. Hindi ba napakasama ng mga taong yan? Na sa panahon ngayon na naghihirap mga Pilipino na may pondo para sa ayuda, ginagamit sa politika? Mahiya naman kayo, mga tambaluslos. Diba? Easy. Wala na naman tayong prangkisa, so okay na. Naribok na naman nila prangkisa natin, pakialam natin sa ngayon sa kanila. Attorney! Wala na po. Yan ang epekto na tinanggalan nyo kami ng prangkisa. No holds bar na po.